Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang freelance sex worker sa ikinasang bypass operation ng Station Drug Enforcement Team Iloilo City Police Station 1 sa Ledesma Street, Barangay Edganson City Proper, bandang alas 12:35 ng madiling araw nito lamang ika-16 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Nene Rochelle, 37 anyos, may ka-live-in partner at 5 anak. Siya ay rehistradong botante ng Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo at pansamantalang naninirahan sa Barangay Rizal, Palapala 1, Iloilo City Proper. Ayon sa kapulisan, itinanggi ng suspect na siya ay nagtutulak ng droga, ngunit inamin na gumagamit umano siya ng iligal na droga lalo na kapag siya ay nagjo-duty bilang sex worker upang makayanan ang kanyang trabaho. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge ng ICPS-1, sinabi niya na umabot sa 1 linggo ang isinagawang monitoring at validation bago ikinasa ang operasyon. Sa bypass operation, nakabili ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula sa suspect gamit ang marked money na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Na-recover pa mula sa kanya ang 4 na karagdagang sachet ng pinaghihinalaang shabu na nakalagay sa isang itim na coin purse. Nasa humigit kumulang 4 na gramo ang kabuuang bigat na nakumpiskang iligal na droga na may estimated standard drug price na 27,200 pesos. Kasalukuyang nakadetain ang suspect sa ICPS-1 para sa dokumentasyon at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinupuri ng publiko ang Philippine National Police sa kanilang maigting at walang humpay na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa komunidad. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Haliores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bilang bahagi ng diwa ng pagbibigayan ngayong Kapaskuhan at sa patuloy na pagsusulong ng mga programang pangkomunidad ng Philippine National Police, matagumpay na isinagawa ng PNP Academy Alumni Association Incorporation Cagayan Chapter ang pamaskong handog para sa mga mag-aaral ng Liwan Elementary School Rizal, Cagayan nito lamang ika-15 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Mardito G. Anguluan, Provincial Director, katuwang si Honorable Jamila Dennis B. Ruma, Municipal Mayor ng Rizal, kung saan namahagi ng Jollibee Pack Meals, loot bags, mga libro, school supplies at mga payong sa mga mag-aaral. Layunin ng programa na maghatid ng saya at magbigay ng suporta sa edukasyon ng mga bata, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan.
Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi at suporta sa mga advokasya ng PNP na Project Assist, School Care at ETNEB Challenge ng First Cagayan PMFC sa pangunguna ni Police Major Abdel Aziz D. Maximo, Acting Force Commander at isa ring miyembro ng PNPAA Cagayan Chapter na nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayan ng pulisya at komunidad, pangangalaga sa kapakanan ng kabataan at patuloy na pagtataguyod ng malasakit, disiplina at serbisyong makatao. Ang naturang pamaskong handog ay patunay ng patuloy na malasakit at pakikiisa ng PNPAA Cagayan Chapter, katuwang ang lokal na pamahalaan sa kapakanan ng kabataan at sa pagsusulong ng edukasyon, bayanihan at pangmatagalang kapayapaan sa komunidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang drug bypass operation ng Dipolog City Police Station, katuwang ang PDEA 9 at RDEU 9 sa Purok Madasigon, Barangay Sikayab, Dipolog, Zamboanga del Norte. Nito lamang 16 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang naarestong suspect na si alias Berto, 43 anyos, walang asawa, isang cook at residente ng Magsaysay Street, Barangay Miputak, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Nakumpiska sa suspect ang 3 heat-seal transparent plastic sachet na hinihinalang shabu at may timbang na 5 gramo na nagkakahalaga ng 3,400 piso at mga non-drug evidence. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kapag napatunayang nagkasala ito. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Forensic Unit Zamboanga del Norte ang mga nakumpiskang ebidensya para sa eksaminasyon, samantalang ang suspect ay nasa pangangalaga ng Dipolog CPS para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay resulta ng mahigpit na koordinasyon at patuloy na kampanya ng Zamboanga del Norte Police Provincial Office bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Aabot sa mahigit 800K na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat ng kapulisan mula sa isang lalaki na target sa buy-bust operation na isinagawa sa Purok 3, Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol nitong 14 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Karin Oliver Escobar, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias John, 36 anyos, isang welder, kasalukuyang naninirahan sa Sitio Kandait, Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. Dakong alas 3:45 ng hapon nang isinagawa ang buy-bust operation ng mga operatiba na naging dahilan sa pagkaaresto sa suspect. Nakuha mula sa suspect ang 2 medium size at 3 large pack ng hinihinalang shabu na nasa 129.9 na gramo at may standard drug price na 883,320 pesos. Bukod sa droga, nakuha din mula sa operasyon ng isang cellphone, motor at buy-bust money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. This operation sends a clear and strong message. Walang puwang ang iligal na droga sa Tagbilaran City sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan. Mas pinaigting natin ang kampanya laban sa iligal na droga, hindi lang sa pamamagitan ng operasyon, kundi pati na rin sa pakikipagtulungan ng komunidad. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Masayang ipinagdiriwang ng Pangasinan Police Provincial Office ang Children Christmas Party noong December 16, 2025 sa Camp Grove Antonio Yo Season
na naghatid ng ngiti at kasiyahan sa mga batang benepisyaryo. Pinangunahan ng aktibidad sa pamumuno ni Police Colonel Arbil C. Maracolio, Provincial Director, kasama mga pulis, non-uniform personnels at mga partner stakeholders. Nakiisa ang mga bata sa iba't ibang gawain tulad ng mga palaro, storytelling at pamimigay ng regalo. Gayon din ang pamimigay ng food packs at simpleng token. Layunin ng programa na magbigay ng masayang karanasan sa mga bata at palakasin ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad. Ayon kay Police Colonel Maracolio, mahalagang mabigyan ng pag-asa at kasiyahan ng mga bata, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan, bilang bahagi ng malasakit at serbisyong mga tao ng PNP para sa ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carenal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang iniulat ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.